Ako po si Attorney Marites A. Barestaran. Ako po ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kinakatawan ko rin po ang Wikang Tagalog. Ma'am, ano po ang Komisyon sa Wikang Filipino? Ang Komisyon sa Wikang Filipino ay isang ahensyang pampamahalaan. Kami po ay nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Ang amin pong tanggapan ay narito sa Malacanang. Kami po ang ahensya na inatasan ng batas. Isang batas na ang tawag namin ay Batas Republika 7104 upang magpalaganap, magpayabong at magpaunlad ng wikang Filipino habang pinapangalagaan ang mga katutubong wika sa Pilipinas. Ang amin pong misyon at bisyon ay upang patuloy ang pagtataguyod ng pagunlad at paggamit ng wikang Filipino bilang isang wikang pambansa habang katulad ng aking nabanggit, amin pinapangalagaan, pinipreserba ang mga katutubong wika sa Pilipinas. Ito po ay ginagawa namin sa pamamagitan ng mga pananaliksik. No? At amin din pong ginaganap ang pagpangangalaga at pagpapaunlad ng wikang senyas. So kasama po iyan sa aming mga mandato. Ma'am, kailan pa ho nagsimula ang wikang Pilipino para sa kaalaman ng ating mga manonood? Kung ang komisyon sa wikang Filipino po ay ito po ay itinatag nung pang batas ng Commonwealth bilang 184 sa panahon pa po ito ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon. Matatandaan na si Manuel L. Quezon ang itinuturing nating ama ng wikang Filipino. Ang Filipino naman ay ginawa nating wikang pambansa sa atas naman ng 1987 Constitution o ang salikang batas na ating pinapatupad ngayon. So, sa katunayan po, ang KWF ay dumaan na sa maraming tanggapan. Tinawag natin ito na surian ng wikang pambansa, pagkatapos ay linangan, at ngayon po ay ang Komisyon sa Wikang Filipino. By the way, kailangan ko lang mabanggit na sa taong ito kami po ay magdiriwang ng aming ika-90 anibersaryo. Ma'am, kaugnay dito, nalalapit na ang buwan ng wika, which is August. Ano ang mga paghahanda ng komisyon sa okasyong ito? Marami po. No? Nalalaman naman po ng lahat na ang buwan ng wikang pambansa tuwing Agosto ang pinakamalaki naming event o pangyayari. At Enero pa lang, mayami na talagang pinaghandaan iyan. Ngunit, para sa mga darating na araw, maaari ko bang ilatag lamang ang aming mga programa. Nariyan po sa Hulyo 23 ay ang press launch ng buwan ng wikang pambansa. Sa Agosto 1, magkakaroon po naman kami ng isang misa at maikling programa upang bigyan ng pagpupugay naman ang ama ng wikang pambansa, si Manuel L. Quezon. Ito po ay magaganap sa Quezon City center. Parang meron po kaming ginagawang center ngayon. Hindi lang pwede yung mismong sa kung saan siya inilibing sa ngayon sapagkat may mga inaayos. No? Meron din po kaming pagtataas ng bandila sa araw na iyan. At sa address ng Agosto ay mayroong isa pang pagtataas ng bandila ang nagaganapin naman sa Luneta. Inaanyayahan po namin ang lahat ng samahan kami. Ang Agosto 1 ay karaniwan na inaalay namin hindi lamang bilang paggunita sa araw ni Manuel L. Quezon, kaya ito ay ating ginaganap sa Quezon City, kundi ito na rin ang pagbubukas ng buwan ng wikang pambansa. Marami po tayong ginagawang programa tungkol dito. Siyempre,
mayroon po kaming 33 tertulya na gaganapin sa lahat ng mga state universities. Yan po ay sa lahat ng panig ng ating bansa. Mayroon po kaming regular na programa. Ang Taranan na kada Huwebes naman, ang mga pag-uusapan po rito ay kung paano natin napapaunlad, napapayabong, at napepreserba naman ang wikang Filipino at ang mga katutubong wika. Siyempre, ang tema ng ating uh, buwan ng wika sa taong ito ay atin ding tatalakayin. Meron pa tayong mga pangkaraniwang mga palihan, no, or workshop. Meron din kaming mga palihan tungkol sa pagsasanay din tungkol sa pagsasalin. Meron din kaming ginagawa na actually pangtuluyang programa ito. No? Ginagawa namin ang korespondensya opisyal. Meron din kami mga seminar tungkol sa EO 335, no? Ang nag-aata sa ating mga kawani sa pamahalaan nasyonal at sa lokal na gamitin ang wikang Filipino sa lahat ng antas, no? At larang sa anumang dominyon, sa pakikipagtalastasan at anumang uri ng komunikasyon. Meron din po pa kaming mga ginagawang mga pandaigdigang seminar at syempre hindi nawawala rin ang pagbisita namin sa mga lokal na pamahalaan, sa mga katuwang natin, yung mga nagmamahal sa wika, may mga ginagawa tayong pakikipag-ugnay sa mga mga lokal na pamahalaan at maging sa DepEd. No? Kasi ang CHED naman ay nariyan sa pamamagitan ng mga state universities at nais ko lang banggitin din na nagtayo na rin tayo ng mga sentro ng wika at kultura maging sa private universities. Kaya gusto ko lang bigyan din pala ng pansin, maaari lang, itong mga sentro ng wika at kultura natin. Ang sentro ng wika at kultura at ang pagtatatag nito ay isang proyekto na naumpisahan na ng mga sinundan ko. Ngunit sa panahon ko ay mas lalo nating pinararami. Sa katunayan, sa ngayon ay mayroon na tayong malapit sa 60 sentro ng wika at kultura. Ibig sabihin po niyan ay may mga sentro tayo sa mga state universities dito man sa Metro Manila at lalo na yung mga mahirap marating na mga pook. At nakikita naman natin yan, ating inuulat yan sa ating mga programa sa ating mga mamamayan upang malaman nila at matulungan nila tayo, makipagtulungan sila sa ating mga gampanin. Siyempre, sana ay meron din kaming nais i-launch, no? O pasinayahan natin ang pagkakaroon ng mga bantayong wika. Sa taong ito ay mayroon tayong 4 hanggang 5 bantayong wika na itatatag, no? At itatayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yan naman ay kasama sa dati na nating programa, ngunit lang mga nakaraang taon ay hindi natin ay sagawa. Ngunit sa tulong ng butihing Senadora Lauren Legarda ay napagbigyan tayo at magkakaroon tayo ng pondo para sa 4 hanggang 5 bantayong wika. Ano pa ba? Bukod sa mga karaniwan na namin mga programa, pakikipagtulungan, meron tayong mga komperensya rin para sa taong ito. At yan, ang kick-off niyan o ang paglulunsad niyan ay gagawin namin sa, syempre, buwan ng wika. Meron din kaming mga ilulunsad na mga aklat. At may mga ortografiya rin kaming ginagawa. Syempre, hindi nawawala ang aming diksyonaryo. Mayroon din po tayong atlas at mapa ng wika ng Pilipinas. So medyo puno po ang schedule natin. At kung hindi po natin matatapos yan ng Agosto, kaunti lamang ang araw, ay patuluyan natin gagawin. Sapagkat sa Nobyembre, katulad ng aking nabanggit, ay magkakaroon tayo ng kick-off o pagdiriwang para naman sa ika-9
anibersaryo ng pagkakaroon natin ng isang komisyon sa ating pambansang wika. Ma'am, nabanggit niyo yung mga wika na sa buong kapuluan. Kumusta ang wika natin? Ano ang lagay ng ating wika, lalo na dun sa mga regional areas? Kasi ang karamihang connotation, o kadalasang connotation ng tao, pag sinabing wikang Filipino, Tagalog lang. Opo. Okay. Kailangan natin sigurong ipaliwanag muna kung ano ang wika at kung ano naman ang dialekto. Sapagkat bagaman ako ang kumakatawan sa wikang Tagalog, ang wikang Tagalog ay isa lamang sa mga wika natin. Nais ko rin sabihin na mayroon tayong 135 wika sa Pilipinas at kamakailan lamang ay mayroon kaming naidagdag na 2 pa, ang Liniyas at Kinachakran. Kaya ito ay ito ay mga dating dialekto lamang, no, ng wikang Finalig, no? Pero dahil sa may mga pag-aaral tayo, may pananaliksik tayong ginawa, ay naitaas na natin ito sa antas dahil siya ay isang wika. Nais ko rin banggitin sa panayam na ito na wala kaming kinikilalang mas mataas na wika. Ibig sabihin walang wikang superior sa amin. Pag sinabing wika, lahat yan pantay-pantay sa paningin namin. At dahil doon, pare-pareho ang atensyon na ibinibigay namin sa kanila. Lahat po iyan ay ginagawa namin ng mga pag-aaral. At sa tanong ninyo kung gaano kasigla, marami pa po sa mahigit 130 wikang iyan ang talagang malakas. Halimbawa na po riyan, syempre ay ang wikang Tagalog, ang mga Hiligaynon, ang mga Cebuano, ang mga Pangasinan, no? Kapampangan, Mindanao, at marami pa, no? Hindi lamang po sila na-highlight, ano? Ngunit talagang malalakas pa. Ngunit hindi ko po ila na talagang mayroong mahihinang wika. At mayroon ding mga wika na nanganganib na. Ibig sabihin po niyan ay maaari na silang mawala o baka mawala na sila. Ano-ano ba iyon? Napakarami po niyan, 4 na po ang na aming lista at mari namin ibigay sa inyo. Sapagkat ito naman po ay nakikita sa www.kwf.gov.ph. Buksan lamang po doon ang espasyo para sa repositoryo at nandoon po makikita ang lugar para sa mga nanganganib. Ang magandang tanong ay, ano ba ang ginagawa ng KWF para sagipin ang mga wikang ito? Sapagkat iyan po ay isa sa mga sa ating mga mandato. Una, syempre, dahil kami ay isang research agency, isang research organization, unang-una, syempre, ay patuloy ang aming pananaliksik. Ano bang ginagawa ninyo sa mga saliksik nyo tungkol sa wika? Marami po. Unang-una ay inaalam namin kung may ortografiya na ba ang isang particular na wika. Kung wala pa, ay dapat magkaroon. Ngunit, madali lang ba gumawa ng ortografiya? Masalimuot, pero kayang-kaya. Ibig sabihin po niyan ay may mga proseso tayong pinagdadaanan, lalo na po kung ang wikang ito ay wika ng mga indigenous people o ng mga katutubo. Atin pong inaaral iyan ng may pagkalinga at pagkakaunawa na ang wika nila ay pag-aari nila, ay kanilang kultura at dapat natin inaalagaan. At hindi natin basta-bastang pinukuha, inaagaw. Kaya naman nakikipagtulungan tayo sa NHCP, no? Para NCIP para bigyan tayo ng permiso. Sino nagbibigay ng permiso?
ang mga katutubo mismo. Kapag ganyan po ang ginagawa natin, mas nagiging bukas sa loob ng ating mga katutubo na ibigay ang kanilang mga nalalaman tungkol sa wika nila. Pag meron na po yan, ay dinadokumento natin. Pag may dokumento na, aalamin, makikipagpulong tayo sa kanila, sasabihin natin, ganito yung mga gampanin ng bawat isa dito, at kung tatanggap-tanggap na sa kanila ang ilalaman ng kanilang ortografiya, ay maaari na natin itong hingan mula sa kanila ng permiso upang atin ng ilimbag. Yan po ay karaniwan, sapagkat marami na ako napuntahan ng mga ganitong mga pagpupulong, ay sila mismo gusto nila na magkaroon sila ng nakalimbag na ortografiya. Ano pa ang ortografiya? Ang ortografiya po ay isang sistema ng pagsulat kung saan ang mga pantas, mga tindig, pagbigkas ay nilalagay sa isang nakasulat na forma upang ito ay maituro sa mga kabataan, magamit sa paaralan, at magkaroon sila ng pamanang kanila mismo. At ito rin po ay mayroong sinasandigang batas, no? Ayon po sa RA 12027 ay kailangan may mga ortografiya na maihanda ang Komisyon sa Wikang Filipino, may mga diksyonaryo, glosaryo, upang ang wikang ito ay maituturo na sa mga kabataan. Ngayon, matapos naming saliksikin, sinasagip namin. Paano namin sinasagip? May mga programa po ang Komisyon sa Wikang Filipino, katulad po ng pagkakaroon ng bahay wika. Ang bahay wika ay hindi kailangang isang bahay. Ngunit, mas maganda kung mayroong pisikal na kaanyuan ng pagtuturo. Kaya naman, ang batang edad 2 hanggang 4 na taon, dinadala sa parang isang daycare center. Kasi karaniwan ay daycare center ang aming katuwang dito. At sinasabi namin sa kanila na tuturuan po yan ng isang guro, tuturuan ng mga wika nila. Karaniwan namin nalalaman o nasasabi na ang isang wika ay endangered na, nanganganib, kung ang lolo at ang batang paslit na apo niya ay hindi na nagkakaunawaan. Matindi na ang panganib kung ang nanay at ang bata, o tatay at ang bata, ay hindi na nagkakaunawaan. So, ang ginagawa po riyan, ang aalagaan ay yung bata, tuturuan. At ang proyekto riyan ay ang bahay wika. Regular po ito. Meron po kami mga assessment diyan para from time to time may nauulat at sinasapanahon namin ang aming mga assessment, binibigyan namin ng mga lessons ang aming mga bata hanggang sa sila ay lumaki, nagagamit nila, naririnig nila ang wikang sadyang kanila o yung katutubo. Ngayon, ano naman ang isa pa? Ang isa ay ang Master Apprentice Language Learning Program. Ito naman ay yung nanay, no, na hindi na halos magkaintindihan sila ng bata. Malamang itong nanay hindi na rin naturuan ng lolo o lola. Sila naman ang patuturuan namin. Ang tawag namin dun sa lolo lola ay yung elder. Tuturuan ng elder yung medyo matanda na o yung nanay o tatay para sila ay matuto dun sa wikang katutubo. Kaya't kapag kinausap ng nanay yung bata ay may pagkakaunawaan na mabubuo. Kung kaya't ang prosesong ito na nagagamit din, by the way, ng iba't ibang bansa ay at nasubukan na rin para sa language revitalization program ay makatulong sa isang komunidad sapagkat kung ang isang komunidad ay ganyan ang ginagawa, matututo yung mga bata, matututo rin yung mga sapagkat hindi na natin mababawi basta-basta kapag namatay na
At yun ang inaiwasan natin. Katulad ng ibang bagay, kapag malapit ng mawala o mamatay, no, ay medyo mahal na. So, para kung nasa emergency, ano na ba, o nasa mabuhay lounge na natin tawagin, malapit ng mawala o umalis, ay medyo mas expensive or mahal. Kaya't ginagawa na natin ng mga proyekto upang masagip mula sa pagkawala ang mga wika. So, ganun ang ginagawa ng mission sa Wikang Filipino. Okay. Ma'am, sa bigat o sa tindi ng inyong mga gawain, ang tanong ko ngayon ay gaano ba kahalaga ang wika sa isang bansa, sa isang nasyon, o sa isang tribo man lang para pagtuunan natin ng ganitong atensyon at effort at gastusan ng pamahalaan? Sobrang mahalaga. Sobrang mahalaga sapagkat lagi ko itong sinasabi, ang wika, ang salamin ng ating pagkakakilanlan, ang kaluluwa at puso ng ating pagiging Pilipino. Aanihin mo ang iyong kulay, no? Madaling magaya iyan. Ngunit ang wika, ang unang manifestasyon at regalo mula sa Panginoon ng iyong pagiging Pilipino. Halimbawa, ikaw ay nasa isang ibang bansa. Paano mo nalalaman na ikaw ay mayroong kababayan? Hindi dahil sa kulay, sapagkat marami naman na ngayon ang nagpapakulay kay manggi. Ngunit, kapag narinig mo, pare, halika rito, dito tayo. Hindi ba't ikaw ay biglang napapalingon? Kababayan ko yun ah. At yun ang nagiging simula ng inyong pakikipagkaibigan, pakikipag-usap. Ibig sabihin, iyan ang talagang napakasimple ngunit malinaw na ehemplo, halimbawa, na ang wika ay salamin ng iyong pagkakakilanlan. Makikita mo pa lang sa estilo ng pananalita kung nasaan, taga saan siya. Diba? At yun ang ayaw nating mawala. Kung saan mayroong wika, nandun ang kultura at ang kasaysayan. At hindi natin pwedeng maiwaglit iyan sa ating pagiging Pilipino. Hindi natin maring pabayaan ito. Kaya nagpapasalamat pa rin kami, syempre sa Pangulo natin, at binibigyan ng halaga, lalo na sa mga panahon ito na kailangan nating mahalin ang ating bayan, ay binibigyan ng halaga ang wika. Mahalaga na malaman ng ating mga kabataan na ang wika nila ay kailangan nilang kapitan at alagaan bilang bahagi ng kanilang pagiging Pilipino. Bilang bahagi ng kanilang pagiging makabayan. Hindi namin winawala na kung ikaw ay nasa ibang bansa, pwede kang gumamit ng wikang banyaga. Ngunit kung ikaw ay narito, kailangan gamitin natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika sa lahat ng antas at dominyo. Ibig sabihin, nais nating maging katulong ang lahat ng tao, lahat ng Pilipino sa alinmang larang na gamitin nila ang wikang Filipino sa kanilang pakikipagtalastasan, maging sa kanilang pagpanulat at pakikipagkomunikasyon sa pang-araw-araw. Sabi ko nga, sa bahay, gamitin natin, sa simbahan, sa eskwelahan. Kasi karaniwan sa eskwelahan lang ginagamit kapag ang subject ay Filipino. Ngunit hindi iyon ang nais namin. Ang nais namin ay maging kampante ang ating mga kabataan, ang Pilipino, ang ating mga mamamayan na gamitin ang wikang Filipino ng may dangal, na hindi sila nahihiya at dapat hindi nila isipin na
Baka kapag nag-Filipino ako, baka kapag nag-Tagalog ako, baka kapag nag-Hiligaynon ako o nag-Cebuano ako, isipin ng mga kaklase ko, kasama ko, ay bobo ako o mahinang klase ako. Sapagkat hindi ganon ang katotohanan. Ang katotohanan ay ang kabataan, ang tao, ang Pilipino na nagsasalita sa wikang Filipino ang may mas mataas na antas ng pakikipagtalastasan, mas magaling sa matematika at sa yan ay napatunayan na ng mga marami pang mananaliksik at maging ng mga mananaliksik mula sa MSU MIT at ang kanilang uh, chancellor ang mismo nagbigay ng ulat sa akin. Ma'am, nabanggit nyo kanina na ang wika ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng isang lugar. Sa ngayon kasi naging mainit yung usapin tungkol sa sinasabing ang Batanes ay bahagi ng ibang bansa. Anong masasabi nyo tungkol dito? Hindi po kami naniniwala na ang Batanes ay bahagi ng ibang bansa. At sa katotohanan ay dapat panindigan nating mga Pilipino na ang Batanes ay bahagi talaga ng Pilipinas. Unang-una na riyan, ang tawag sa mga tao ay Ibatan. Ang tawag sa wika sa Batanes ay Ibatan. Ibig sabihin, hindi po ibang bansa, hindi Taiwanese, hindi Chinese. No? Kung hindi, wika natin. O, pwede nila sabihin na, lahat naman yan ay pwedeng maging halo-halo na. Ngunit, iba po ang wika ng taga-Batanes. At yan ay atin ang napatunayan. Mayroon na po tayong ortografiya ng wikang Ibatan. Ma'am, balikan ko lang yung structure ng KWF at yung mandato nito. I understand meron kayong sinusunod na 5 pundasyon. Pwede pong pakipaliwanag ito. Opo. Meron, simula po nung ako ay naupo bilang tagapangulo, ay meron po kaming tinatawag na 5 haligi ng serbisyong pangwika. Una po rito ay nabanggit ko na kanina, yung saliksik wika. Ito po ang pinakauna namin na mandato ay ang pananaliksik. Kaya naman lahat po ng mga maaari namin gawin upang makapagbuo ng mga diksyonaryo, ng mga glosaryo, ng mga aklat, mga ortografiya ay nakapaloob dito sa haligi ng saliksik wika. Ang pangalawa ay akin na rin nabanggit kanina, ang sagip wika, kung saan ito naman ay nakasentro sa pagtukoy ng mga wikang nanganganib. At sa ngayon, nasabi ko nga, nasa aming pagtatala at sa tulong na rin ng PSA, ay mayroon ng 4 na po na nanganganib na wika. At ito ay ginagawa namin ng mga interbensyon na nabanggit ko rin kanina upang sila ay hindi tuluyang maglaho. Siyempre, nariyan din ang sulong wika. No? Ang sulong wika ay aming promosyon kung paano namin palaguin ang ginagawa natin sa mga wika. Paano nga ba? Sa pamamagitan nito ng mga pagdalaw namin sa mga lokal at nasyonal na pamahalaan, pakikipagtulungan. Meron din po kaming nabanggit ko kanina, Sentro ng Wika at Kultura. Meron din kaming lupon ng wikang Filipino sa mga lokal na pamahalaan. No? Itinataguyod po natin iyan para kami ay matulungan nila sapagkat kami naman ay naniniwala na hindi kaya ng Komisyon sa Wikang Filipino lamang, napakaliit ng aming ahensya, na gawin ang lahat ng napakarami naming mandato at sabi ko nga, napakarami ng wika. Ngunit salamat at patuloy tayong tinutulungan ng mga lokal at nasyonal na pamahalaan. Nandiyan ang kagawaran ng edukasyon, nariyan din ang mga komisyon sa mas mataas na antas ng edukasyon.
Mm. edukasyon at nariyan din ang mga lokal na pamahalaan na tumutulong talaga sa katunayan ay masaya ako na sa lahat ng aking mga napuntahan, ano, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat po sila ay nagpakita ng kanilang kahandaan ah, upang kami ay tulungan sa aming mga mandato. Ang ikaapat ay ang salin wika. Kapag naiisip ang Komisyon sa Wikang Pilipino, ang karaniwang tinatanong ay, ano ginagawa mo roon? Nagsasalin kayo? Sapagkat ang salin kasi ay siyempre isa sa frontline service namin. Ang agad naiisip ng mga tao is, ah, hindi natin alam isalin to. Kung wala tayong tiwala kay Google Translate, punta tayo sa Komisyon sa Wikang Pilipino sapagkat kami ay talagang ang mayroong mandato, no, na magsalin mula sa wikang Filipino punta sa ibang wikang katutubo at vice versa. Siyempre, ang lahat ng ito, lahat ng mayroon kami ay aming sinisino. No? Kaya mayroon kaming sinop wika na ilalagay namin sa isang malaking repositoryo at sa ngayon nga, nabanggit ko, nandun yan sa kwf.gov.ph, no? At mayroon na rin kaming online dictionary na app na kailangan ko nang banggitin sapagkat patuloy ang aming paghikayat sa ating mga kabataan na gamitin po natin ito upang nang sa gayon ay mas maging wasto, angkop at tama yung ginagamit natin, no, sa pagsasalin, sa pagsulat, sa pagtula at sa iba pang uri ng komunikasyon. Ma'am, panghuli na lang, meron ka bang mensahe sa mga LGU at government agencies na hindi pa rin gumagamit ng pambansang wika sa kanilang pakikipagtalastasan? Okay. Sa katunayan, sa lahat ng pagkakataon, pag ako mayroong isang pulong na imbitahan ako sa kahit na anong ah, event o isang kasiyahan, lagi kong kinakausap ang mga pinuno ng lokal na pamahalaan, ano, mga gobernador, mga alkalde, at naihikayat na inganyo ko naman sila. Ang aking pakiusap ay sana'y tulungan kami na gamitin natin ang wikang Filipino sa lahat ng uri ng pakikipagtalastasan, sa lahat ng larang. Gawin nating mas agresibo ang paggamit. Hindi naman kailangan gumamit tayo ng makaluma na mga Filipino na terminolohiya. Hindi po ganon ang aming nais. Ang nais po namin ay mas maging madulas ang paggamit natin sa wikang Filipino, hindi natin ikinahihiya at sanayin natin, no, ang ating kabataan at maging ang ating mga mamamayan na gamitin ito. Ang amin pong mga serbisyo tungkol sa mga seminar, mga pagsasanay, mga palihan para sa korespondensya opisyal, sa mga pagsulat, sa EO 335, ganun din sa pagsasalin, lahat po yan ay libre, makipag-ugnayan lamang po sila sa amin. Ang amin pong Facebook page ay Komisyon sa Wikang Filipino. Lahat po iyang mga sulat nila ay aming tinutugunan at nais lang po namin magkaroon sila ng sentro ng Wikang Filipino doon sa kanila o lupon ng Wikang Filipino upang sa gayon ay patuloy po nating at sama-sama po nating itaguyod ang paggamit ng wikang Filipino at maging ang standardisasyon nito upang mas maging intelektualisado tayo. Pag ginamit po natin ang ating wikang pambansa at ang ating mga katutubong wika, mas madali pong maunawaan ng ating mga kabataan kung ano ang mga lessons nila, ang mga aralin nila, at mas magiging mataas po ang antas ng kanilang pang-unawa. Sana po ay samahan niyo kami sa aming gampaning ito at nagpapasalamat ako sa iyo, Chris, sa lahat ng mga ginagawa niyo para sa amin.
At syempre patuloy ang aking panawagan sa ating mga kasama sa media, lahat ng mga manunulat, lalo na yung mga guro, na i-instill o ituro natin sa ating mga kabataan na ang pagmamahal sa wika ay para na rin pagmamahal sa ating bayan. Katulad na ng sinasabi ko, kung nasaan ang mayroong wika, naroon po ang Komisyon sa Wikang Pilipino. Okay, ma'am, panghuling